Araw habang naglalakad ako pauwi galing school, may nakita akong malaking tarp na nakasabit sa labas ng isang building. Nakalagay doon na now hiring call center agents. Huminto ako sandali at tinitigan yon. Sa isip ko, baka ito na ang pagkakataon ko para kahit papaano matulungan ko ang sarili ko. Hindi ko man lang alam kung mahirap ba ang trabaho na yon, pero sabi ng iba, maganda raw ang sahod sa call center. Kaya kahit kinakabahan ako, naglakas loob akong pumasok sa building para magtanong. Malaki ang building na yon, Sir Jupiter. Halos puro salamin ang harapan. At pagpasok ko palang malamig na agad ang hangin dahil sa aircon. Tahimik din ang paligid kahit may mga taong naglalakad at papasok sa kani-kanilang opisina. Tinuro ako ng guard sa reception area. Lumapit ako sa babae sa mesa at sinabi ko na gusto kong mag-apply bilang call center agent. Ngumiti naman siya at binigyan ako ng form na kailangan kong sagutan. Habang nagsusulat ako ng impormasyon ko, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Pakiramdam ko napakalayo ng mundo ko kumpara sa mga taong nagtatrabaho doon. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong subukan. Matapos kong isumite ang form, pinapunta nila ako sa isang maliit na room para sa interview. Doon ako kinausap ng isang lalaking mukhang supervisor. Tinanong niya ako tungkol sa sarili ko, sa pag-aaral ko at kung kaya ko raw bang magtrabaho sa gabi. Sinabi ko na kaya ko. Kahit mahirap, kailangan kong kayanin. Matapos ang ilang sandali, ngumiti siya sa akin at sinabi, natanggap ako sa trabaho. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko noon. Halo-halo ang saya at kaba. Saya dahil magkakaroon na ako ng trabaho at kaba dahil bagong mundo na naman ang papasukin ko. Sinabihan nila ako na magsisimula ako sa training kinabukasan. Paglabas ko ng building, pakiramdam ko gumaan ang loob ko. Parang may konting pag-asa na ulit sa buhay ko. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina. Pagdating ko, marami na ring bagong empleyado na kagaya ko. Pinapasok kami sa isang malaking training room kung saan may mga computer sa bawat mesa. Doon kami tinuruan kung paano sumagot ng tawag, paano makipag-usap sa mga customer at kung paano gamitin ang system nila. Sa unang araw pa lang napagod na agad ako. Hindi pala biro ang trabaho na yon. Kailangan mabilis kang mag-isip at malinaw kang magsalita. Pero kahit mahirap, pinilit kong matuto. Habang tumatagal ang training namin, mas nakikilala ko rin ang ibang mga kasamahan ko. May ilan na mababait at palangiti pero may ilan din na tahimik lang. May isa akong napansin na babae na lagi akong tinitingnan. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing magkakatitigan kami, bigla siyang umiiwas ng tingin. Hindi ko na lang yun pinansin. Lumipas ang ilang araw at natapos din ang training namin. Sinabihan kami na magsisimula na ang tunay na trabaho sa production floor. Doon na kami sasagot ng mga tawag ng mga customer. Ang schedule ko ay night shift. Ibig sabihin gabi hanggang madaling araw ang trabaho ko. Sa totoo lang, medyo natakot ako noong una. Hindi ako sanay nagising sa ganitong oras. Pero sabi ko sa sarili ko, bahagi na ito ng trabaho ko. Sa unang gabi ko sa production floor, napansin ko agad na kakaiba ang pakiramdam sa opisina kapag gabi. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng mga keyboard, ang mahinang usapan ng mga agents sa headset nila at ang mahinang ugong ng aircon sa buong opisina. Malaki ang lugar na yon, Sir Jupiter. Hilera ng mga cubicle na may computer at headset. Sa gitna naman ay may daanan kung saan dumadaan ang mga supervisor. Habang nakaupo ako sa station ko, pilit kong tinatanggal ang kaba ko. Sinimulan kong sagutin ang mga tawag. Sa unang mga oras, naging maayos naman ang lahat. Pero habang papalalim ang gabi, napansin ko na parang lalong tumatahimik ang paligid.
May mga pagkakataon na pakiramdam ko parang may dumadaan sa likod ko kahit wala naman akong nakikitang tao. Akala ko noong una, pagod lang ako. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw na patingin ako sa dulo ng opisina. May bahagi doon na medyo madilim dahil patay ang ibang ilaw. At sa gitna ng dilim na yun, parang may nakita akong isang tao na nakatayo. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya pero sigurado ako na may nakatayo doon. Akala ko isa lang yun sa mga empleyado pero nang kumurap ako at tumingin ulit, wala na siya roon. Kinilabutan ako noon. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa computer ko para hindi ko naisipin yun pero habang lumilipas sa mga oras, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa madilim na bahagi ng opisina. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Siguro dahil gabi na at baka dahil pagod lang ako. Pero hindi ko alam na sa pagpasok ko sa trabahong yun, pagkatapos po ng unang gabi na iyon, pilit kong kinalimutan ang nakita ko sa dulo ng opisina. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako, baka dahil gabi na at kulang ako sa tulog kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Sa call center po kasi, Sir Jupiter, normal lang na mapagod lalo na kung night shift ka. Minsan baliktad na ang oras ng katawan mo. Kaya sabi ko sa sarili ko huwag ko na lang bigyan ng pansin ang nangyari. Kinabukasan pumasok ulit ako sa trabaho na parang walang nangyari. Ganun ulit ang routine ko. Uupo sa station ko, magla-login sa computer tapos sasagot ng tawag ng mga customer. Minsan mababait ang kausap, minsan naman galit. Pero bahagi na yun ng trabaho. Kaya nasanay na rin ako. Habang lumilipas sa mga araw, medyo nasanay na rin ako sa night shift. Hindi na rin ako masyadong natatakot sa tahimik na opisina tuwing madaling araw. Doon ko naisip na tama nga siguro ako. Pagod lang talaga ako noong gabing yun. Lumipas ang ilang linggo. Normal lang lahat. Wala naman akong kakaibang napapansin sa opisina. Minsan nga, nagbibiro pa kami ng mga ka-team ko habang break time. May maliit na pantry sa opisina kung saan kami kumakain o umiinom ng kape. Doon kami nagkikwentuhan para kahit papaano mawala ang antok. Pero Sir Jupiter, isang gabi, may nangyari na hindi ko maipaliwanag. Bandang 2:00 ulit yun ng madaling araw. Tahimik na ang opisina. Ang iba kong ka-team ay abala sa mga tawag nila. Yung iba naman ay naka-break. Ako naman ay nakaupo lang sa station ko, naghihintay ng susunod na tawag. Habang nakatingin ako sa computer ko, may narinig akong mahinang tunog. Parang may tumatawa na bata. Nung una hindi ko pinansin, akala ko galing lang yun sa cellphone ng isa sa mga ka-team ko. Minsan kasi may nanonood ng video habang naka-break. Pero nang tumigil ang tunog, napatingin ako sa paligid. Tahimik ang lahat at alam kong walang bata sa opisina. Hindi rin naman pwedeng may bata doon dahil opisina yon at gabi pa. Binaliwala ko na lang ulit pero ilang minuto ang lumipas, narinig ko ulit. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na. Mahinang tawa ng isang bata na parabang naglalaro siya sa malapit. Kinilabutan ako bigla. Unti-unti akong napatingin sa likod ko pero wala akong nakita. May mga bakanting cubicle lang at ilang ilaw na patay. Bumalik ako sa computer ko at sinubukang magpakabisi para hindi ko na isipin yon. Pero maya-maya may narinig na naman ako, hindi natawa. Parang may batang tumatakbo, yung tunog ng paa na mabilis na tumatakbo sa sahig. Napalingon agad ako sa gilid ng cubicle ko. At doon, may nakita ako. Isang maliit na anino ang mabilis na dumaan sa kabilang cubicle. Parang may batang tumakbo roon. Tumayo ako bigla sa kinauupuan ko. Tiningnan ko ang cubicle na yon, pero nang sumilip ako, wala namang tao. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka isa lang yun sa mga ka-team ko na naglalakad. Pero sigurado ako sa nakita ko.
Maliit ang anino na parang bata. Umupo ulit ako pero hindi na ako mapakali that time. Pakiramdam ko may kung anong mali sa paligid. Habang iniisip ko yon, bigla akong may narinig ulit. Sa pagkakataong yon, hindi na bata ang narinig ko. May narinig akong mahinang boses ng babae. Parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero sigurado akong may nagsasalita. Unti-unti akong napalingon sa likod ko. Sa may dulo ng opisina sa bahagi na medyo madilim, may nakita akong isang babae na nakatayo. Mahaba ang buhok niya at nakaupo siya. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil madilim ang lugar na yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung empleyado ba siya o ano. Pero may kakaiba sa kanya, hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya doon. Bigla kong naalala ang nakita ko noong unang gabi ko sa opisina. Parang doon din siya nakatayo. Napakurap ako dahil hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko. At nang tumingin ako ulit, wala na siya. Bigla siyang nawala na parang hangin na naglaho. Napaupo ako agad. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sinubukan kong tumingin sa paligid para makita kung may ibang nakapansin. Pero parang normal lang ang lahat. Abala pa rin ang mga ka-team ko sa mga tawag nila. Parang ako lang ang may napapansin. Maya-maya, may narinig na naman ako. Sa pagkakataong yun, malapit na, mahinang tawa ng bata. Dahan-dahan akong napalingon sa gilid ng cubicle ko. At Sir Jupiter, para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa gilid ng cubicle ko, may nakita akong maliit na kamay ng bata na nakasilip. Parang may batang nakatago doon at sumilip sa akin. Hindi ko makita ang mukha. Yung kamay lang, maliit at maputla. Napaatras ako sa upuan ko. Pero nang tumayo ako at sumilip sa gilid ng cubicle, wala na ulit. Walang bata, walang tao, pero sigurado ako sa nakita ko. Simula noong gabing yun, doon ko naramdaman na hindi lang iisa ang nagpaparamdam sa opisina. May bata at may babae. At hindi ko pa alam noon na ang dalawang yun ang magbibigay sa akin ng mas nakakatakot pang karanasan sa mga susunod na gabi. Pagkatapos ng gabing yun na may nakita akong maliit na kamay ng bata sa gilid ng cubicle ko, hindi na ako mapakali. Kahit anong pilit kong mag-focus sa trabaho ko, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita at narinig ko. Yung tawa ng bata. Yung babaeng nakatayo sa madilim na bahagi ng opisina at ang maliit na kamay na parang sumisilip sa akin. Habang tumatagal ang shift ko, lalo akong kinakamahan. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit hindi ko nakikita kung sino. Bandang 3:00 ng madaling araw, nag-break muna ako. Kailangan ko talagang lumabas ng production floor para makahinga. Parang mabigat na ang pakiramdam ko noon. Pumunta ako sa pantry para uminom ng tubig. Tahimik din doon. May isa lang akong kasamahan na nakaupo habang umiinom ng kape. Siya si Karen, isa sa mga mas matagal nang empleyado sa amin. Mabait naman siya at madalas kaming nagkakausap kapag break time. Umupo ako sa kabilang upuan at napansin niya agad na parang may mali sa akin. "Tahimik ka," sabi niya. "Okay ka lang?" Hindi ko agad alam kung sasabihin ko ba ang nangyari. Baka isipin niya na nag-iimbento lang ako o baka sabihin niyang guni-guni ko lang yon. Pero hindi ko na talaga kayang itago. "Sis," sabi ko sa kanya, "may tanong sana ako." Tumingin siya sa akin. "Ano yun?" Huminga muna ako ng malalim. May kakaiba ba sa opisina na ito?" Tanong ko. Napakunot ang noon niya. "Anong ibig mong sabihin?" Doon ko na ikinuwento ang lahat ng nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanya kung paano ako nakarinig ng tawa ng bata, kung paano may nakita akong maliit na anino na parang tumakbo sa cubicle, kung paanong may nakita akong babaeng nakatayo sa madilim na bahagi ng opisina.
at kung paano may nakita akong maliit na kamay na sumilip sa gilid ng cubicle ko. Habang nagsasalita ako, napansin ko na parang nag-iba ang itsura ni Karen. Nawala ang ngiti niya sa mukha. Bigla siyang natahimik. Napansin ko rin na parang kinilabutan siya. "Seryoso ka?" tanong niya sa akin. "Oo," sabi ko. Hindi ko alam kung ano yun. Akala ko nga pagod lang ako, pero parang totoo talaga." Hindi siya agad nagsalita. Tumingin muna siya sa paligid ng pantry. Parang may iniisip. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumapit sa akin. "Julie, may mga kwento na dati tungkol sa lugar na ito," sabi niya sa mahina na boses. Lalo naman akong kinabahan dahil sa sinabi niya. "Anong kwento?" tanong ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Sabi ng mga matagal na dito, dati daw hindi call center ang building na ito." "Totoo?" tanong ko. Tumango siya. Dati daw opisina ito ng isang pamilya na may negosyo. Tahimik lang akong nakikinig. Ramdam ko na bumibilis na ang tibok ng puso ko. "Oh, anong nangyari sa kanila?" tanong ko. Saglit siyang tumahimik bago sumagot. "Nasunog daw ang building na ito noon," sabi niya. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. "Sunog?" sabi ko. "Oo," sagot niya. "Malaking sunog daw." Mas lalo akong napakapit sa baso ng tubig na hawak ko. "May mga tao bang nasaktan?" tanong ko. Doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. "May namatay daw," sabi niya. Pakiramdam ko biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. "Sino?" tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. "Yung dating may-ari ng opisina na ito," sabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita, pero hindi pala doon natatapos ang sinabi niya. Kasama raw niya ang anak niyang babae noong nangyari ang sunog. Dagdag pa niya. Bigla akong napatingin sa kanya. "Anak na babae?" sabi ko. Tumango siya. "Oo, bata pa daw." Parang may malamig na dumaan sa likod ko. Unti-unting bumalik sa isip ko ang mga nangyari sa akin sa production floor. Ang tawa ng bata, yung maliit na anino at ang maliit na kamay. Ano namang nangyari sa kanila? Tanong ko na halos pabulong. Seryoso ang mukha ni Karen. Hindi raw sila nakalabas ng building noong nasusunog na, sabi niya. Pakiramdam ko parang may humawak sa dibdib ko. Nasunog sila sa loob, dagdag niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Simula noon, sabi pa niya, may mga empleyado na raw na nakakaramdam ng kakaiba sa opisina tuwing gabi. Dagdag pa niya sa akin kaya naman natahimik ako. Ano yun mong sabihin? Tanong ko. May mga nakakakita raw ng babae ng katayo sa madilim na bahagi ng opisina. May mga nakakarinig din daw ng tawa ng bata. At may ilan daw na nakakita ng maliit na anino na parang tumatakbo sa pagitan ng mga cubicle. Habang sinasabi niya yun, pakiramdam ko parang unti-unting nanlalamig ang buong katawan ko. Dahil yun mismo ang mga naranasan ko. Hindi ko namalayan na nanginginig na pala ang mga kamay ko. Jolie, baka sila ang nakita mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pakiramdam ko parang biglang naging totoo ang lahat. Pero bago pa ako makapagsalita, may narinig kaming mahinang tunog sa labas ng pantry. Parang may tumatawa na bata. Pareho kaming napatingin ni Karen sa pinto. Tahimik ang hallway, pero malinaw na malinaw naming narinig ang tunog na yun. Mahinang tawa ng bata. Doon ko naramdaman na baka hindi lang kwento ang lahat. At baka nasa loob pa rin ng opisina ang babae at ang anak niyang namatay sa sunog. Pagkatapos kong marinig ang kwento ni Karen tungkol sa sunog at sa mag-ina na namatay sa loob ng building, pakiramdam ko parang biglang nag-iba ang hangin sa paligid namin. Nasa pantry pa rin kami noon. Tahimik lang kaming dalawa habang iniisip ang lahat ng napag-usapan namin.
Sa totoo lang, Sir Jupiter, gusto ko na sanang umuwi noong oras na yon pero hindi naman ako pwede dahil nasa kalagitnaan pa kami ng shift. Sinubukan kong uminom ulit ng tubig para kumalma. Sis, baka naman kwento-kwento lang yun. Sabi ko kay Karen kahit hindi ako sigurado sa sarili kong sinasabi. Pero napansin ko na hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa pinto ng pantry. Parang may pinapakinggan. Karen? Tawag ko sa kanya. Doon lang siya napatingin sa akin. Hindi mo ba narinig yun? Tanong niya. Alin? Sabi ko. Bigla kaming parehong natahimik. Dahil sa labas ng pantry may narinig kaming mahinang tunog ng pagtakbo na parang may batang tumatakbo sa hallway. Malinis na tapak ng paa sa sahig. Tumayo si Karen at dahan-dahang lumapit sa pinto. Ako naman ay napasunod sa kanya kahit kinakabahan na ako. Pagbukas niya ng pinto ng pantry, sumilip kami sa hallway. Tahimik ang koridor at walang tao. Pero malinaw na malinaw naming narinig kanina ang tunog ng pagtakbo. Baka naman may nagbibiro lang, sabi ko kahit hindi ako kumbinsido. Pero bago pa kami makabalik sa loob ng pantry, bigla kaming may narinig. Mahinang tawa ng bata at doon napatingin kami sa isa't isa ni Karen. Pareho kaming namutla. Hindi yun galing sa malayo, parang malapit lang sa amin. Unti-unti kaming lumabas ng pantry at tumingin sa kaliwa at kanan ng hallway. Tahimik ang buong opisina. May ilang araw na nakabus. May ilang ilaw na nakabus pero may mga bahagi rin na medyo madilim. Habang nakatayo kami doon, may narinig ulit kami. May hinang boses ng bata, parang may ibinubulong. Hindi namin maintindihan ang sinasabi, pakiramdam ko biglang bumigat ang dibdib ko. Jolie? Sabi ni Karen sa mahina na boses. Oo, sagot ko. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Dahan-dahan akong napalingon sa likod namin. Sa dulo ng hallway may bahagi na medyo madilim dahil patay ang ilaw. At doon ko siya nakita ulit. Sir Jupiter, may babaeng nakatayo sa dulo ng hallway. Mahaba ang buhok niya, nakatungo ang ulo niya. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil sa dilim. Karen, bulong ko. May tao doon. Napalingon siya sa direksyon na tinitingnan ko at nakita rin niya na pahawak siya bigla sa braso ko. Diyos ko, sabi niya. Pareho kaming hindi makagalaw. Nakatayo lang kami habang nakatingin sa babaeng yun. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Nakatayo lang siya sa gitna ng madilim na bahagi ng hallway. Biglang may narinig kaming mahinang tawa ng bata. At sa gilid ng babaeng yun, may nakita kaming maliit na anino na parang nakatayo sa tabi niya. Parang may bata siyang kasama. Nanlamig ang buong katawan ko. Karen, may bata. Sabi ko na nanginginig ang boses. Kitang-kita ko na nanginginig din siya. Jolie, hindi na to normal, sabi niya. Bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa loob ng pantry. Pareho kaming napatalon sa gulat, tagad kaming napalingon sa pintuan ng pantry. Bumukas yun ng bahagya kahit walang humawak, para bang may pumasok o lumabas. Hindi na ito biro, sabi ni Karen. Nang lumingon ulit kami sa dulo ng hallway, wala na ang babae. Wala na rin ang batang anino. Pero Sir Jupiter, doon nagsimulang mangyari ang mas nakakatakot. Habang papasok kami ulit sa pantry, bigla na lang pumatay sindi ang ilaw sa hallway. Paulit-ulit na kumikislap ang ilaw. Biglang lumakas ang ugong ng aircon para bang may malakas na hangin na umiikot sa loob ng opisina. Napahawak ako sa mesa sa takot. Jolie, sabi ni Karen na halos pabulong. Napaismid lang ako. May nararamdaman ka ba? Agad akong napatango bilang tugon. Pakiramdam ko parang sobrang lamig ng paligid kahit nakabukas naman talaga ang aircon.
Pero kakaiba ang lamig na yon. Parang dumadaan sa loob ng katawan ko. At sa likod namin bigla naming narinig ang mahinang paghinga. Parang may taong nakatayo sa likod namin. Dahan-dahan kaming napalingon. Walang tao. Pero malinaw na malinaw naming narinig yun. Mahinang paghinga, tapos biglang may mahinang boses ng bata na bumulong. "Nanay." Nanlaki ang mata ko, napahawak ako agad kay Karen. "Karen, narinig mo yun?" sabi ko. Hindi sumagot agad pero nakita ko sa mukha niya ang takot. "Oo," sabi niya. At sa sandaling yun may malamig na kamay na biglang humawak sa braso ko. Napasinghap ako sa sobrang gulat. Agad akong napalingon sa gilid ko pero wala namang tao. Pero ramdam ko pa rin ang lamig ng humawak sa akin. Bigla kaming parehong tumakbo palabas ng pantry. Habang tumatakbo kami pabalik sa production floor, may narinig kaming tawa ng bata sa likod namin na mahina pero malinaw. At doon ko naisip, Sir Jupiter, na baka ang babae at ang bata na namatay sa sunog ay hindi pa rin umaalis sa opisina na yon. At baka gusto nilang may makapansin sa kanila. Pagkatapos ng nangyari sa pantry kung saan naramdaman naming pareho ni Karen ang malamig na kamay at narinig namin ang boses ng bata na tumatawag ng nanay, halos hindi na kami makapagsalita sa takot. Agad kaming bumalik sa production floor. Pagdating namin doon, sinubukan naming kumilos na parang walang nangyari. Ayaw naming mapansin ng ibang ka-team namin na sobrang natatakot kami, pero sa totoo lang, Sir Jupiter, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang hawak ko ang mouse ng computer. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita namin, ang babae sa dulo ng hallway at ang batang anino sa tabi niya, at ang malamig na kamay na humawak sa akin. Lumipas ang ilang oras ng shift namin pero pareho kaming tahimik ni Karen. Paminsan-minsan nagkakatitigan kami at alam naming pareho kung ano ang iniisip namin. Hindi na yun guni-guni. Pareho namin iyong naranasan. Pagkatapos ng shift namin, hindi muna kami umuwi agad. Umupo kami sa labas ng building para mag-usap. Tahimik ang paligid. Papasikat na rin ang araw noon. "Sis, hindi na ito pwedeng baliwalain." Tumango ako. "Oo nga," sabi ko. Pakiramdam ko, may gusto silang ipaalam. Natahimik sa sandali bago sumagot. "Siguro kailangan natin itong sabihin sa boss." Medyo nag-alinlangan ako noong una. "Baka naman hindi tayo paniwalaan," sabi ko. "Mas mabuti nang sabihin natin. Hindi rin naman tayo ang unang nakaranas nito eh." Sa huli, nagpasya kaming ipaalam ang lahat. Kinabukasan, maaga kaming pumasok para makausap ang manager namin. Mabait naman ang boss namin kaya naglakas loob kaming lumapit sa kanya. "Sir, may sasabihin sana kami," sabi ni Karen. Pinaupo niya kami sa loob ng maliit na opisina niya. Anong problema?" tanong niya. Nagkatinginan muna kami ni Karen. Ako na ang nagsimulang magsalita. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Simula sa unang gabi na may nakita akong babae sa madilim na bahagi ng opisina hanggang sa mga sumunod na linggo kung saan narinig ko ang tawa ng bata. Sinabi ko rin ang tungkol sa maliit na anino na tumatakbo sa cubicle. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung gabi na pareho naming narinig ni Karen ang boses ng bata at naramdaman namin ang presensya nila sa pantry. Habang nagsasalita ako, tahimik lang na nakikinig ang boss namin. Akala ko noong una hindi siya maniniwala. Pero nagulat ako sa sinabi niya. "Well, hindi kayo ang unang nagsabi niyan," sabi niya. Nanlaki ang mata ko. "Sir, ibig sabihin?" tanong ko. Huminga siya ng malalim. "May empleyado na rin noon ang nagkwento ng ganyan," sabi niya. "May nakakita rin ng babae sa dulo ng hallway. May nakarinig din ng tawa ng bata." Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ibig sabihin, totoo nga. Hindi lang kami ang nakaranas. "Sir," sabi ko, "baka
pwedeng may gawin tayo. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay tumango siya. Siguro tama kayo. Mas mabuti nga sigurong ipabless natin ang buong opisina. Pagkarinig ko noon parang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Makalipas ang ilang araw dumating ang isang pari sa opisina. Ipinahinto muna sandali ang trabaho sa ilang bahagi ng floor habang ginagawa ang pagbe-bless. Kasama ko si Karen habang naglalakad ang pari sa buong opisina. Hawak niya ang holy water at nagdadasal siya habang ini-sprayan ang bawat sulok ng lugar. Habang ginagawa yon, tahimik lang kaming lahat. Ramdam ko ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Hindi ko maipaliwanag pero parang may bigat na unti-unting nawawala. Nang makarating ang pari sa dulo ng hallway kung saan madalas kong makita ang babae, bigla akong kinilabutan. Doon huminto ang pari at nagdasal ng mas matagal. Pagkatapos ay nagwisik siya ng holy water sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Para bang may mga presensya na unti-unting nawawala. Nang matapos ang pagbe-bless sa buong opisina, nagtipon kami sandali habang nagdadasal ang pari para sa kapayapaan ng mga kaluluwa na maaaring naroon. Habang nakapikit ako at nagdadasal, naisip ko ang kwento tungkol sa mag-ina na namatay sa sunog. Siguro matagal na silang naroon. Siguro naghihintay lang sila na may makapansin sa kanila, na may magdasal para sa kanila. Pagkatapos ng araw na yon, napansin ko ang malaking pagbabago sa opisina. Nawala na ang bigat ng pakiramdam tuwing madaling araw. Hindi ko na ulit narinig ang tawa ng bata. Wala na rin akong nakikitang anino na tumatakbo sa mga cubicle. At yung babae na nakatayo sa madilim na bahagi ng hallway, hindi ko na siya muling nakita. Isang gabi habang nakabreak ako sa pantry, naisip ko ang lahat ng nangyari. Napangiti ako ng bahagya. Sana matahimik na po kayo, sabi ko sa mahina na boses. Hindi ko alam kung narinig nila ako pero mula noon, Sir Jupiter, naging tahimik na ang opisina. At sa puso ko, umaasa ako na ang mag-ina na namatay sa sunog ay nakahanap na rin ng kapayapaan. Dahil minsan ang mga kaluluwang hindi matahimik ay hindi naman nananakit. Minsan gusto lang nilang mapansin, maalala at ipagdasal. Sandali lang. Wala munang maglilipat ng channel dahil ang susunod nating kwento may pagkakahawig dito sa nauna. Manatili lang kayo dyan, siguraduhin ninyong hindi kayo nag-iisa habang nakikinig. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Grace, simple lang po ang buhay namin. Lumaki ako sa isang maliit na bahay kasama ang pamilya ko. Hindi kami mayaman, pero hindi rin naman kami nagugutom. Ang problema lang habang tumatagal, lalo pong nahihirapan ang mga magulang ko sa gastusin sa bahay. Ang tatay ko po ay tricycle driver. Araw-araw siyang umaalis ng madaling araw para bumiyahe. Minsan nga po, gabi na siya nakakauwi. Pagod na siya pero hindi siya nagrereklamo. Lagi niya lang sinasabi sa amin na ginagawa niya iyon para sa pamilya. Ang nanay ko naman ay naglalaba para sa ibang tao. Minsan 3 bahay pa ang nilalaban niya sa isang araw. Nakikita ko kung gaano siya napapagod. Namumula ang mga kamay niya sa kakakuskus ng damit. Bilang panganay sa magkakapatid, ramdam ko po ang bigat ng sitwasyon namin. May 2 pa akong nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Minsan naiisip ko, paano kung hindi nakayanin ng mga magulang ko? Kaya isang araw, kinausap ko ang nanay ko. Sige nanay, maghahanap po ako ng trabaho para kahit paano makatulong ako sa inyo. Sabi ko sa kanya, agad naman siyang umiling.
Huwag muna anak, mag-aral ka muna. Kami na ang bahala ng tatay mo. Sagot niya. Pero hindi ako mapakali, Sir Jupiter. Sa tuwing nakikita kong pagod na pagod ang mga magulang ko, parang may kumikirot sa dibdib ko. Pakiramdam ko kailangan ko na talagang tumulong. Kaya kahit ayaw nila, nagdesisyon pa rin akong maghanap ng trabaho. Isang umaga maaga akong nagising. Nagayos ako ng mga papel na kailangan ko. May dala akong maliit na envelope na may lamang resume at mga dokumento ko. Medyo kinakabahan ako noon, Sir Jupiter, kasi yun ang unang beses na maghahanap ako ng trabaho. Naglakad ako papunta sa bayan. Habang naglalakad, tinitingnan ko ang bawat tindahan at establishment kung may nakapaskil na hiring. May nakita akong karinderya. May grocery, may salon, pero karamihan po sa kanila kailangan may experience na. Napaisip ako noon, paano ako magkaka-experience kung walang tatanggap sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Halos kalahati ng araw akong naglakad at nagtanong-tanong at medyo napapagod na rin ako. Inisip ko na lang na baka wala talaga akong mahanap na trabaho sa araw na yun. Habang naglalakad ako sa may kanto ng isang busy na kalsada, may napansin akong fast food. Medyo bago pa lang po yata. Maliwanag ang ilaw sa loob at marami ring tao ang kumakain. Habang tinitingnan ko ang pinto ng fast food, may nakita akong papel na nakadikit sa salamin. Nakalagay doon, "We are hiring crew." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Baka ito na yun, sabi ko sa sarili ko. Huminga muna ako ng malalim bago ako pumasok sa loob. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang amoy ng pritong manok at burger. Medyo maingay din dahil maraming customer. May mga crew na abala sa counter at may iba namang naglilinis ng mesa. Lumapit ako sa counter kung saan may babaeng crew. "Ma'am, pwede pa po bang mag-apply?" Mahina akong tanong. Ngumiti naman siya sa akin. Para sa hiring. Sandali lang ha," sabi niya. Tinawag niya ang isa pang crew at may kinausap. Maya-maya may lalaking lumabas mula sa maliit na opisina sa gilid ng counter. Mukhang siya ang supervisor doon. Lumapit siya sa akin. "Mag-a-apply ka?" Tanong niya. "Opo, sir." Sagot ko naman habang iniabot ang resume ko. Kinuha niya ang papel at sandali niya itong binasa. "Taga saan ka?" Tanong niya. "Dito lang po sa may kabilang barangay." Sagot ko naman. Tumango siya. "Kailangan namin ng crew dito kaya lang minsan panggabi ang schedule. Kaya mo ba?" Hindi na ako nag-isip pa. "Opo sir, kaya ko po." Mabilis ko namang sagot. Sa totoo lang, kahit anong schedule pa yon, papayag ako. Ang mahalaga lang sa akin noon, magkaroon ng trabaho. Ngumiti naman siya ng kaunti. "O sige, mag-fill up ka muna ng form," sabi niya. Inabot niya sa akin ang isang papel at pinaupo ako sa isang mesa sa gilid. Habang sinusulatan ko ang form, nararamdaman ko ang kaba at excitement sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matatanggap ba ako pero umaasa ako. Pagkatapos kong sagutan ang lahat, ibinalik ko iyon sa kanya. Binasa niya ulit sandali. Maya-maya, tumingin siya sa akin. "O sige Grace, pwede ka mag-start sa susunod na linggo ha?" Parang hindi agad nag-sink in sa akin ang sinabi niya. "Talaga po sir?" Tanong ko. "Oo, kailangan talaga namin ng crew. Basta mag-training ka muna." Hindi ko po mapigilan ang saya ko noon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko parang may malaking problema na nawala sa isip ko. Paulit-ulit akong nagpasalamat. Salamat po sir, maraming salamat po." Paglabas ko ng fast food, halos hindi ako makapaniwala sa nangyari. Gusto kong tumakbo pa uwi para sabihin agad sa pamilya ko ang magandang balita. Habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko kung gaano kasaya ang nanay at tatay ko kapag nalaman nila na may trabaho na ako. Hindi ko po alam noon, Sir Jupiter, na ang trabahong yun ang magiging simula ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Dahil sa mismong fast food na yun, sa maliit na opisina sa likod ng counter, doon ko mararanasan ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Sir Jupiter, pagkatapos po ng araw na yon na natanggap ako sa trabaho, hindi ko po maipaliwanag kung gaano ako kasaya.
Pag-uwi ko po sa bahay halos tumatakbo pa ako sa sobrang excitement. Pagpasok ko sa bahay nadatnan ko ang nanay ko na nagluluto at ang tatay ko naman ay kakauwi lang galing sa pamamasada. "Nay! Tay!" Sigaw ko agad. Nagulat sila pareho. "Oh, bakit anak? Anong nangyari?" Tanong ng nanay ko. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. "Nay, tay, may trabaho na po ako." Saglit silang natahimik tapos biglang ngumiti ang nanay ko. "Talaga? Saan?" Tanong niya. "Sa fast food po sa may kanto ng bayan. Crew po ako doon." Sagot ko naman. Halos hindi makapaniwala ang tatay ko. "Sigurado ka ba, anak?" Tanong niya sa akin at seryoso sang tumingin sa akin. "Opo, tay. Mag-start na po ako sa susunod na linggo." Kitang-kita ko po ang tuwa sa mukha nila. Kahit alam kong ayaw nila na magtrabaho agad ako, ramdam ko rin na masaya sila dahil makakatulong na ako sa pamilya. Mula noon, Sir Jupiter, naganda na ako para sa unang araw ko sa trabaho. Dumating ang araw ng training ko. Maaga akong nagising. Kahit kinakabahan ako, mas nangingibabaw ang excitement ko. Pagdating ko sa fast food, sinalubong agad ako ng supervisor namin. "Grace, nandito ka na. Halika. Ipapakilala ka sa mga kasama mo," sabi niya. Doon ko unang nakilala ang mga magiging katrabaho ko. May isang babae na medyo madaldal. May isa naman na tahimik lang. May isa pang lalaki na parang joker sa grupo. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Sa unang araw ko, tinuruan nila ako kung paano tumanggap ng order, paano maglinis ng mesa, at kung paano maging mabilis sa trabaho. Hindi po madali sa umpisa. Minsan nagkakamali ako ng order. Minsan naman nababagsak ko ang tray. Pero mababait naman po sila sa akin. Unti-unti po akong nasanay sa trabaho. Dumaan ang mga araw hanggang sa naging linggo. Sir Jupiter, sa totoo lang po, masaya naman ako sa trabaho ko. Kahit nakakapagod, parang nagiging magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong may naitutulong na ako sa pamilya ko. Minsan nga kapag sahod na, binibigay ko agad sa nanay ko ang malaking bahagi. "Nay, ito po para sa gastusin sa bahay," sabi ko sa kanya. Ayaw pa nga niyang tanggapin minsan. "Magtabi ka rin para sa sarili mo, anak," sabi niya. Pero sabi ko sa kanya, okay lang yun. Mas masaya ako kapag nakakatulong ako sa kanila. Sa trabaho naman, mas lalo ko pang nakilala ang mga kasama ko. Hindi rin po nagtagal, Sir Jupiter, naging komportable na ako sa kanila. Parang naging pamilya ko na rin sila sa trabaho. May mga pagkakataon na sabay-sabay kaming kumakain sa break time. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa buhay namin. Minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa mga nakakatawang customer na dumadaan sa fast food. Dumaan pa ang ilang linggo. Mas lalo na akong nasanay sa trabaho. Mabilis na akong kumilos. Hindi na rin ako masyadong nagkakamali sa order. Minsan ako na ang iniiwan sa counter kapag busy ang iba. "O Grace, ikaw muna bahala dito ha," sabi ng supervisor namin. "Opo sir," sagot ko naman. Mas naging malapit na rin ako sa mga katrabaho ko. Kapag may birthday ang isa sa amin, nag-aambagan kami para may maliit na salo-salo sa break room. Kahit simple lang, masaya na kami. Sa isip ko noon, Sir Jupiter, akala ko yun na ang magiging normal kong buhay sa trabaho. Masaya, simple at puno ng tawanan kasama ang mga katrabaho ko. Hindi ko po alam noon na habang tumatagal ako sa lugar na yon, may mga bagay palang unti-unting nagpapakita na hindi namin napapansin sa umpisa. At yun ang mga bagay na magsisimula ng mga karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Sir Jupiter, habang tumatagal po ako sa trabaho ko sa fast food na yon, mas nasasanay na rin po ako sa schedule. Noong una, madalas po akong pang-umaga o panghapon, pero hindi nagtagal, napapadalas na po na panggabi ang duty ko. Sa totoo lang po, iba ang pakiramdam kapag gabi ang trabaho. Tahimik ang paligid, kaunti na lang ang customer. Minsan nga po halos wala na talagang pumapasok.
Ang maririnig mo na lang ay ang tunog ng mantika sa kusina at ang mahinang ugong ng aircon. Minsan naiisip ko, parang ibang-iba ang lugar kapag gabi. Pero nung mga unang linggo, wala naman pong kakaiba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, naglilinis ng mesa, nag-ayos ng counter, minsan tumutulong sa kusina. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Gabing-gabi na po yun, Sir Jupiter, at halos wala ng customer. Tahimik na tahimik ang loob ng fast food. Habang naglilinis ako ng mesa, bigla akong tinawag ng supervisor ko. "Grace," sabi niya. "Opo, sir," sagot ko naman. Lumapit ako sa counter kung saan siya nakatayo. May hawak siyang makapal na folder na puno ng mga papel. "Grace, pakidala mo nga ito sa opisina ko dun sa likod," sabi niya habang inaabot sa akin ang folder. Kailangan ko kasi ayusin yung mga resume ng mga bagong nag-a-apply. Kinuha ko naman agad ang folder. "Opo, sir." Hindi naman na yun bago sa akin. Ilang beses na rin akong pumapasok sa opisina niya para magbigay ng mga papel. Pero Sir Jupiter, hindi ko po alam kung bakit noong gabing yun, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang biglang naging mas malamig ang hangin. Tahimik na tahimik ang paligid. Habang naglalakad ako papunta sa likod ng fast food, naririnig ko lang ang sarili kong yabag sa sahig. May maliit na hallway po kasi papunta sa opisina ng supervisor. Madilim ng kaunti doon dahil iisang ilaw lang ang bukas. Habang naglalakad ako, parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang may bumubulong sa isip ko na bumalik na lang ako sa harap. Pero sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Pagdating ko sa tapat ng opisina, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan ko iyong itinulak. Umingit ang pinto habang bumubukas. Pagpasok ko sa loob, napansin ko agad na madilim ang opisina. Iisang maliit na ilaw lang ang bukas sa mesa. Inilapag ko ang folder sa mesa. Habang ginagawa ko yun, bigla kong naramdaman na parang may tumitingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatiting sa likod mo? Dahan-dahan akong napalingon sa paligid. Wala naman. Tahimik lang ang opisina. Huminga ako ng malalim. "Sige Grace, trabaho lang ito," bulong ko sa sarili ko. Aalis na sana ako nang may marinig akong tunog. Parang may nahulog na maliit na bagay. Napalingon ako sa isang sulok ng opisina. Madilim doon, halos hindi ko makita kung ano ang nasa loob. "Hello?" Mahina akong sabi. Walang sumagot. Bigla akong kinabahan. Akala ko may dagalang o kung anuman. Pero habang nakatingin ako sa madilim na sulok, parang may napansin akong kakaiba. Parang may anino. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang kaya napatigil ako. Tao ba yun? Tanong ko sa isip ko. Pero Sir Jupiter, habang tinititigan ko yon, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan kaya napaatras ako ng isang hakbang. "Sir?" Tawag ko. Akala ko pumasok ang supervisor ko pero walang sumagot. Unti-unting lumapit ang anino sa liwanag at doon ko po nakita, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag. Parang may batang babae na nakatayo sa loob ng opisina. Maputla ang balat, mahaba ang buhok na nakatakip sa kalahati ng mukha niya. At ang pinaka nakakatakot, basang-basa ang damit niya. Parang galing sa ulan o kung saan man. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko noon. Bata?" Nanginginig kong sabi pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at doon ko nakita ang mukha niya, Sir Jupiter. Hindi ko po makakalimutan ang mga mata niya. Malalaki at parang walang buhay. Bigla siyang ngumiti pero hindi yun normal na ngiti, parang pilit. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa, tapos bigla siyang nagsalita, mahina at paos. "Nasaan ang papa ko?" Parang may malamig na hangin dumaan sa katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi rin ako makasigaw.
At bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Napaatras ako sa sobrang takot at sa isang iglap, nawala siya. Parang usok at parang hindi siya totoong naroon. Napatakbo ako palabas ng opisina. Halos madapa pa ako sa hallway. Pagdating ko sa harap ng fast food, hinihingal ako. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko at doon ko lang naisip, Sir Jupiter. Kung wala namang ibang tao sa loob ng opisina, sino o ano ang batang nakita ko doon? Sir Jupiter, pagkatapos po ng nangyari sa opisina, halos hindi ako makagalaw sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang puso ko po parang gustong tumalon sa dibdib. Alam ko kailangan kong magpakatapang kahit ang buong katawan ko ay nanginginig. Agad-agad po akong tumakbo palabas ng opisina at papunta sa supervisor ko. Sir! Sir! Sigaw ko habang hinahabol ang bawat yabag ko sa sahig. Kailangan ko pong sabihin ang nangyari sa loob ng opisina niyo. Paglapit ko sa kanya, kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Agad niyang hinawakan ang braso ko at tumingin sa akin na mabuti. Grace, ano yan? Ano nakita mo sa loob ng opisina ko? Tanong niya na may halong pagkabigla at pagkabahala. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita, Sir Jupiter. Sir, may bata po sa loob ng opisina, basang-basa siya at parang nanginginig akong nagpaliwanag. Parang naglalaro sa paligid. Tumakbo siya tapos hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Tumingin po siya sa akin at ngumiti, parang hindi normal, sir. Napansin ko ang pagbabago sa mukha ng supervisor ko. Parang ang bigat ng kanyang dibdib. Napatingin siya sa akin ng matagal, tahimik at pagkatapos dahan-dahan niyang hiningahan ang sarili. Grace, halika. Pasok tayo sa opisina. Sabi niya sa akin sa mahina pero seryosong tinig. Dinala niya ako pabalik sa loob sa parehong opisina na kanina pa ako natatakot pumasok. Pagpasok namin, nakatingin siya sa mesa at sa mga sulok ng opisina. Yan. Sige. Kwento mo nga sa akin isa-isa. Sabi niya habang nakaupo sa kanyang upuan. Muli kong inulit ang lahat ng nakita ko. Ang madilim na sulok, ang maliit na anino, ang batang nakatayo sa likod at lalo na yung basang-basang damit at yung ngiti na hindi ko maintindihan. Habang nagsasalita ako, halata ang kaba at panginginig ko. Tumigil siya sandali at pagkatapos dahan-dahang tumayo. Grace, ang bata na nakita mo, hiningal niya. Anak ko pala yun. Nang marinig ko yon, halos hindi ako makapaniwala. Anak po ninyo? Tanong ko, parang gusto kong siguraduhin na tama ang narinig ko. Oo, Grace. Single dad ako, Grace. Wala akong magbabantay sa anak ko kaya minsan dinala ko siya dito sa opisina. Paliwanag niya, halata sa boses niya ang lungkot. Ngunit hindi ko alam na ganito na pala ang nangyari. Pumunta siya sa malapit na pinto at ipinakita ang maliit na lugar kung saan karaniwang naglalaro ang bata. Habang naglalaro dito yung anak ko, na-excite siya sa paligid at may mga tubig na na-spill sa paligid. Basang-basa siya dahil doon, sabi niya. Napatingin ako sa paligid, Sir Jupiter, at doon ko lang naintindihan ang nangyari. Ang madilim at malamig na sulok, ang tunog ng kuryente na parang tumitili at ang maliit na anino, lahat ng yun dahil sa bata. Naiikot at naglalaro siya sa mga wire at cable sa paligid at yun ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang takot. Dahan-dahan niya pang ipinaliwanag na habang naglalaro siya noon, may na-spill siyang tubig sa mga kable. Nagkaroon ng maliit na spark. Hindi ko alam na magiging delikado ito sa kanya. At doon ko nalaman, napatay sa isang aksidente ang aking anak dahil sa kuryente. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter. Halos gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Ang batang nakita ko ay parang muling bumabalik, hindi para saktan ako, kundi parang pinapakita ang nangyari sa kanya noon. Huminga ako ng malalim at sinubukang intindihin. Sir, kaya po pala, hindi siya gumagalaw noon. At bakit parang ngumiti siya? Tanong ko, halatang nanginginig. Tumango siya.
Oo, Grace. Basta ako, hindi ko gustong makasakit ng iba. Siguro sinusubukan lang niyang ipakita ang nangyari noon. Parang humihingi siya ng atensyon o baka gusto niya akong sabihan na nag-iisa siya. Napatingin ako sa basang-basang lugar, Sir Jupiter, at ramdam ko ang lamig sa buong katawan ko. Parang tumigil ang oras sandali. Naiisip ko kung gaano kasaya ang bata noon habang naglalaro, pero sa parehong oras nakakatakot dahil sa nangyari sa kanya. Grace, gusto kong malaman mo na hindi siya nakakasakit ng sinuman. Pero minsan dahil sa kakulangan sa pag-iingat, nagiging nakakatakot para sa iba. Paliwanag ng supervisor ko habang humihikbi ng bahagya. Naupo ako sa tabi ng mesa. Sinubukang huminga. Sir, pasensya na po, hindi ko po sinasadya na matakot. Ngumiti siya bagaman may lungkot sa mga mata niya. Ay, hindi mo kailangan humingi ng paumanhin, Grace. Mahalaga na nakita mo siya at naintindihan mo. Ngayon, alam mo na ang dahilan. Nanatili akong tahimik sa loob ng opisina, Sir Jupiter. Habang iniisip ko ang lahat, ang lugar na dati ay normal lang sa akin ngayon ay puno na ng kakaibang enerhiya. Naiintindihan ko na ngayon, hindi basta-basta nakikita ang mga bagay na yon. May dahilan, may kwento at minsan ang pinakamalakas na takot ay ang katotohanang may pinagmulan. Hindi ko po makakalimutan ang gabing yun. Ang takot na nararamdaman ko, ang lamig sa paligid at ang kaalaman na may batang nagpakita sa akin ang hindi ko alam noon, Sir Jupiter. Kahit ngayon tuwing naiisip ko ang gabing yun, nananahan pa rin sa akin ang kilabot. Pero sa parehong oras, naiintindihan ko na hindi lahat ng nakikita natin ay masama. Minsan ito ay isang paraan para ipakita ang katotohanan kahit gaano pa nakakatakot. Sir Jupiter, matapos ko pong marinig ang buong kwento ng supervisor ko tungkol sa anak niya at sa nangyari sa opisina, ramdam ko po na may lungkot at pagsisisi sa mukha niya. Halos hindi ko po maintindihan ang bigat ng pinagdadaanan niya noon. Habang nakatayo ako roon, bigla kong naisip. Sir, mahina kong sinimulan. Bakit po hindi niyo dalawin ang puntod niya, sir? Baka po namimiss na niya kayo kaya nagpaparamdam. Tahimik siya sandali. Tinitigan niya ang maliit na opisina, ang lugar kung saan noong bata pa ang kanyang anak ay naglalaro. Parang may malalim siyang iniisip. Oo, matagal na akong hindi nakakabisita sa kanya. Sagot niya sa huling tono ng boses niya halatang mabigat sa damdamin. Siguro, kaya nagpaparamdam siya sa atin. Napasulyap po siya sa akin at may ngiti na halos hindi halata. Baka gusto mong sumama, Grace, para makapagpakilala ka na rin sa kanya. Agad po akong namangha at napangiti na rin. Parang biglang bumuo ang loob ko na kahit nakakatakot noon, may pagkatataon pa rin para itama ang mga bagay. Ay opo sir, sige po, gusto ko pong sumama. Sagot ko sabay ngiti. At ipabless na rin po natin yung opisina mo, sir, para maging tahimik na rin ang lahat. Nagbagong enerhiya po ang pakiramdam ko noon. Ang takot na ramdam ko bago ngayon ay may halo ng pag-asa. Habang papalapit kami sa pinto ng opisina, ramdam ko ang lamig sa paligid pero hindi na yun nakakatakot. Para bang nagbabantay lamang ang alaala ng bata. Naghihintay na makita ang ama at maipakita ang sarili. Paglabas namin sa fast food, naglakad kami papunta sa maliit na park na malapit sa opisina. Tahimik ang paligid. May mga maliliit na ilaw ng kalye na nagbibigay ng liwanag. Habang naglalakad kami, tahimik lang ang supervisor ko. Halata sa bawat takbang niya ang pag-aalala at lungkot sa nakaraan. Grace, alam mo, hindi ko inaasahan na makikita mo siya. Siguro ipinaparamdam lang niya na andyan ako. Pero hindi ko siya naaalala sa lahat ng pagkakataon. Yung parang gusto niyang masabi na hindi siya nag-iisa. Napatingin ako sa kanya, Sir Jupiter, at naramdaman ko ang lalim ng damdamin niya. Sir, kahit po nakakatakot noon, naiintindihan ko na po.
Siguro kailangan niyo po siyang makita para masabi niyo sa kanya na naroon kayo at hindi po siya nakalimutan. Tumango siya. Tama ka, Grace. Siguro panahon na para magpakita at makipag-usap sa kanya kahit hindi niya ako marinig sa paraang normal. Pagdating namin sa maliit na lugar kung saan madalas naglalaro ang bata noon, unti-unti kaming lumapit. Halos ramdam ko ang lamig ng hangin pero hindi po iyon nakakatakot. Para bang nagbabantay lang ang alaala ng bata sa paligid. Naghihintay sa tamang oras para makilala ang ama at ang bagong kaibigan sa opisina. Grace, simulan natin sa simpleng pag-bless. Sabi niya habang humahawak ng maliit na rosaryo at kandila. Opo siya, sige po. Sagot ko naman habang nakatingin sa paligid. Para matahimik na rin po ang opisina at para maprotektahan po kayo sa trabaho. Nagsimula kaming magdasal, Sir Jupiter, sa bahay. Tahimik ang paligid. Ang hangin po ay malamig at may halong kakaibang presensya na hindi nakakatakot kundi parang nagbabantay. Habang nagdarasal kami, ramdam ko ang katahimikan na bumabalot sa lugar. Ang enerhiya ng opisina na unti-unting lumalambot. Parang hinihintay na rin ang pagpapatawad at pagkakaunawaan. Pagkatapos ng dasal, tiningnan ko po ang supervisor ko. Halos may luha sa mga mata niya. Grace, salamat sa tulong mo ha. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero ngayon pakiramdam ko medyo mapayapa na. Ngumiti ako. Sir, kahit po nakakatakot noon, ang mahalaga po naintindihan po natin lahat. At kahit po sa maliit na paraan, napatahimik na rin natin ang opisina ninyo. Tumango siya at sabay naming nilingon ng paligid. Para bang ramdam naming pareho na nakangiti ang bata na parang sinasabing, salamat sa inyo. Habang naglalakad pa uwi, Sir Jupiter, naisip ko po kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa mga pangyayari, kahit na sa unang tingin ay nakakatakot. Ang kwento ng bata ay hindi para takutin kami, kundi para ipakita ang katotohanan at ang pagmamahal na hindi nagbabago kahit sa kabilang buhay. At doon po natatapos ang buong kwento sa fast food, Sir Jupiter. Ang takot at kilabot noon ay napalitan ng katahimikan at pag-asa. Naintindihan ko na po ngayon. Minsan ang nakakatakot na pangyayari ay may dahilan at kapag hinarap ng tama, nagiging pagkakataon ito para sa pagkakaunawaan, pagmamahal at kapayapaan. Mula noon, Sir Jupiter, tuwing pumapasok ako sa fast food, hindi ko na po nararamdaman ang takot. Ang alaala ng bata at ang pagkakataong mabless kasama ang ama niya ang nagbigay sa akin ng kapanatagan. Kahit gaano mang kadilim o kakaiba ang paligid, ramdam ko na may liwanag sa dulo. Kahit sa pinakamatinding takot, may pagkakataon para sa katahimikan at kapayapaan. Ayan, natapos na ang kwento mga kaibigan. Pero baka hindi pa tapos ang misteryo. I-comment nyo po sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo sa ating kwento. Hanggang sa susunod.